Oh my God, mga minamahal. You know what? Si Albi Benitez, meron na nga siyang issue dito sa pambababae, allegedly, 'di ba? Sa isang sikat na artista. Tapos ngayon, nasundutan pa na itong si Albi Benitez, di umano, mga minamahal, allegedly, is a gambling lord. So what if maging House Speaker itong si Albi Benitez, hindi ba't mas nakakaalarma at mas nakakatakot? Dahil meron tayong isang House Speaker na connected sa gambling, sa mga sugal, sa mga e-games. Ano na lang ang patutunguhan ng ating bayan? Tingnan ninyo. Hindi na nga dapat pinopromote, talagang proud to be pa. Oh, sabi diyan mga minamahal, Benitez firm divest 1.2 billion shares in DG Plus. Hindi nyo ba alam kung gaano karaming mga Pilipino ang nasira ang mga pamumuhay ng dahil sa sugal? Sa mga online games na yan? Yung mga Bingo Plus, Arena Plus, mga Game Zone, mga minamahal na mga kilalang mga online sugal, hindi nyo ba alam kung gaano karaming mamamayang Pilipino ang nasira ang buhay dahil sa mga online gambling na yan? Isa kayo sa mga nagpapahirap sa amin. Hindi nyo ba alam kung ano yung epekto kapag ikaw ay na-addict na sa isang sugal? Sugal ay sugal. Nagkakaroon ng mataas na crime rate ang lugar. Kapag natalo, nawawala na sa kanyang kaisipan paano makakabayad na babaon sa utang. Kahit nga anak, minsan binibenta pa. Nasisirang pamilya, nag-aaway-away, hindi na napag-aaral yung anak. Dahil sa online gambling addiction. Tapos magkakaroon pa tayo kung sakali. Kasi, you know, itong si Albi Benitez ay nangangarap maging House Speaker. At isa siya sa mga pinagpipilian. Kung maging House Speaker, itong si Albi Benitez, ano na lang ang patutunguhan ng inang bayan? And you know what, mga minamahal, sa tingin nyo, ka-trust itong si Albi Benitez? Tanungin ko lang kayo, mga minamahal. Sa tingin ninyo, mapagkakatiwalaan ba itong si Albi Benitez? Diba? Alright. So ngayon, ito. Yung DG Plus, mga minamahal na digital entertainment, dito sa bansang Pilipinas, posible na konektado itong si Benitez. Posible pa lang, pero wala tayong sinasabi kasi meron nga ako pinakitang article sa inyo, di ba? Benitez divest, you know? 1.2 billion shares in DG Plus. So what if, di ba? Mga minamahal, what if konektado sa online gambling? Eh, syempre, may share nga sa DG Plus eh. What if konektado sa online gambling itong si Albi Benitez? And you know, mga minamahal, naglalakad din yan si Albi Benitez ng kanyang partido. Diba? Which is yung kanyang partido is parang yun din ata yung feeling ko na pagdating ng panahon, pwedeng kumalaban sa ating presidente. Kaya dapat yung presidente pinoprotektahan. Diba, mga minamahal? Kaso, mukhang sa akin nakikita yung mga napipiling House Speaker, mukhang tagilid eh. Kahit hindi ko gusto si House Speaker Martin Romualdez, mas pipiliin ko na lang si House Speaker. Kontra sa mga nababalitaan ko, yung Frasco, diba? Si Benitez. Kasi sa mga yan. Kasi si House Speaker Martin Romualdez, pinoprotektahan niya ang pangalan ni PBBM, kahit madaming mga aligasyon tayong naririnig, pinoprotektahan niya. Samantalang itong mga taong to na mayroong history, paano na lamang? And syempre, iniingatan din natin dito yung integridad. Diba? Eh, ang lawak-lawak pa naman ng online sugal business ni Albi. Di umano. Totoo ba? At umabot na din ito sa ibang bansa. Tingnan ninyo. Yan o, DG Plus. DG Plus brings fresh gaming line to Brazil. Nakikita ninyo? See?
hindi lang nagkaroon ng tawag dito ng negosyong pagkalugi sa mga mamamayang Pilipino si Albe Benitez sa ibang bansa, sa bansa Pilipinas, dinala niya pa sa ibang bansa. Ang lawak ng kanyang online sugal. 'Di ba? Tapos lastly mga minamahal, yung pag-core, 'di ba? Ginran po yung isabong ni Albe Benitez. Tarantado din tong pag-core na to eh. 'Di ba? Wait lang. I-search ko nga mga minamahal kasi ayoko maging sinungaling sa inyo. Ang tagal mag-search nitong 'di ba? Wait lang. Dito yan see? Sabi dito, 4 ways fight pag-core grants isabong license to Albe Benitez, Patrick Antonio. Panahon pa to ni former President Duterte. 'Di ba? Panahon to ni Digong. So, hindi natin masasabi na itong si Albe Benitez ay loyal kay PBBM. 'Di ba? So, parang binibigyan ng label ng mamamayang Pilipino na gambling lord itong si Albe. You know what, mga minamahal, kapag merong usok, merong apoy. So, ngayon, isa lang yung masasabi ko. Nasaan yung utak ng mga Pilipino kung sakaling suportahan nila itong si Albe Benitez? Diba? Nasaan yung utak ninyo? Yung sabong, yung online gambling, masama po yan sa kaisipan at kahalayan ng mamamayang Pilipino. Alam niyo kung bakit? Meron ako mga kilala na mga kaibigan ko before na addict sa pasimple-simpleng 100 pesos. To the point na yung tindahan nila, nalugi na. To the point na yung nanay nila, sinasagot-sagutan nila. Diba kasi hindi sila binibigyan. Nag-start din dyan yung pambubugbog na. Parang napapasama na sa mga riot at kung ano-ano pa. So, scandalous yung online gambling na yan na hindi dapat pinopromote at hindi dapat, mga minamahal, binibigyang pansin. Diba? Dapat binaban na yan, yung mga online games na yan. Okay, nagbibigay nga ng tax pero kalugian naman sa mamamayang Pilipino. Diba? Ang problema kasi dito, hindi na nga dapat pinagmamalaki itong si Albe Benitez, masyado pang naghahangad, 'di ba, ng posisyon na yung mga ibang Pinoy na parang kala mo kaya niyang bilhin eh. Diba? Gets ninyo mga minamahal? Grabe yung sugal ngayon eh, halos lahat nasa kanto na, 'di ba? Nagse-cellphone. Paano kung siya may hawak ng kapangyarihan? Kanino ba siya maninilbihan? Sa pamahalaan or sa kanyang negosyo? 'Di ba? So yun po mga minamahal. Kakalungkot lang. Alright? Yan po yung concern natin. Yan yung concern natin. Kasi nakakatakot kung sakali na maging House Speaker itong gambling lord allegedly na si Albe Benitez. Yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.